Network. CNN. Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating programa, ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program po ng ating Archdiocese, the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Today's September 17, Thursday, 6 p.m. po. At tunay nga po na kami nagagalak ngayon at muli ay sama-sama po ang ating barkadahan upang ating talakayin at i-enjoy ang hapag ng Panginoon. So, kamusta po ang ating mga listeners? At ngayon, sabi ko nga po ay tunay na nararamdaman namin ang joy dito sa loob ng radio booth dahil ang kagalakan po ng Panginoon ay nasa atin dahil sa ating mga makakasama po natin ngayong gabing ito. Well, sa ngalan po ni Father Pep Bakay, ang ating pong main anchor. Ako po si Brother Ney Anisiete, ang chairman po ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Masayang bumabati sa inyo ngayong gabi at sa isang oras po, sama-sama po nating pagnilayan ang salita ng Panginoon. And magandang gabi po sa inyo lahat. Webis na naman at nandito na naman po ako, si Brother Fer Santos ito ng University of the Assumption. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Brother Migs Perez po ng Pasig, Candaba. Bumabati po sa inyong lahat ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng talakayan po sa ating Ebanghelyo. Mapayapa po at makahulugan na gabi sa inyong lahat. Ito po yung palitaw palubog sa ilalim ng tulay, si Apuseto. Ayan po. Tunay nga po na napakasaya sa pakiramdam na ngayong gabi kasama po natin ang ating Archbishop Emeritus si Apuseto at dito po ramdam namin ang power ng Holy Spirit. Amen. Okay, para po mas lalong maging malalim po ang ating barkadahan, i-announce lang po namin ang ating mga text line doon po sa mga gustong mag-text at bumate or merong mga prayers at petition na you can text us. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Ayan. So, doon naman po sa mga online ngayon, yung mga nasa abroad, you can connect with us also. Meron po tayong live streaming. Just type www.ustream.com at hanapin nyo lang po doon sa search engine, Bright FM 919. So, Bright FM 919. Okay. So, meron din po tayong mga hotline numbers at yung gusto pong mag-subscribe din sa ating Connect Ka Katikista. You can connect dito po sa number na to, 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And doon naman po sa mga nangangailangan ng counseling, mahanap ng kabarkada, ito po ang numero na pwede nyo pong tawagan or i-text man lang para po sa counseling, 0922-831-5967, 0922-831-5967. Ayan po. Tuloy-tuloy po ang ating programa, ang Barkadahan kay Kristo. Well, sabi nga po ni Apuseto, igigreet ko po ang aming spiritual director, si Reverend Father Emmanuel Contreras. Hello po, Among. Ayan. Siya po yung Paris Priest namin. Sa Salumpungan, 30th anniversary opo. na Salumpungan, nandun si Father Manny Contreras. Opo, Ayan. siya po yung Paris Priest namin sa Lord's Baptism Parish, Pasig, Candaba. And siya naman po ang director namin sa Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Napakasipag po at napakabait na pare. Amen. So, ngayon pong oras na ito, inaanyahan ko po ang bawat isa na basahin po natin ang ating ebanghelyo ngayong araw. Ing pamipasyag kimay pabalita agpang kan San Lucas. Kimbiranya ni Metong karimpareseyo Jesus ba makipangan kimbalena. Mintay Jesus kimbalena at linuklukya ba mangan. Kimbalena ita. Kimpa
Balita ng atyoy makipangan kimbalena ni Pariseo Jesus, ulnanita magdalayang metong alabastrong lulanan, mitmong pabanglo. Linuklok yalele ng bitis ng Jesus at yung metong babae, tatangis siya at besa na la kilwa at tutulok yung bitis ng Jesus at kiskusa na la deti kimbuak na, penuman nala at saka nala tigtugang pabanglo. Inyang ikit na iti, din Pariseyong mangong birakang Jesus, sinabi na kisarili na, nung intaong iti tunay ang propeta, sukat ng balo nung nino at nung nanuya uring babae intatag kilkeya, metong yang babaeng palpikasala. Migsalita Jesus at ngana, Simon at ikumburing sabihan keka, ngana may kibat, Maestro nano po ita. Nganang Jesus at ingaduan lalaking makiutang kimetong amamaram sa lapi, ingutang na ni metong 500 na salaping pilak at yung metong naman 50 salaping pilak. Alalang pamayad deti nga dua, inya pareho lang pepatawaran king karelang utang. Nino kareti nga dua in lalong lulugod king may matawad. Nga na Simon, isipan ko po itang pepatawaran ng dakal. Sinabi ng Jesus, gusto yung pekibat mo. Kanita belik da ng Jesus yung babae at saka na sinabi kan Simon, akakit may yung babaeng ite. Di natangku kimbalena at emo dininan danom apanos bitis o na yung babaeng ini besa nala din bitis ko kilwa at pepalangin nala kimbuak na em ko sa lubungan inuma o na yung iya nalatiknangan inuma din bitis ko kabud dinatang ko emo mantigtugal laro yung buntok ko o na yung iya kit mo na lang pabanglo din bitis ko uli na niti sasabihan ko kaya ka dinugod dyan dakal adakal uli mi patawaran la rin dakal ng kasalanan. Ni naman tinanggap ditak akapatawaran, ditak mo lugod yung papakit na. Kanita sinabi ng Jesus kim babae, may patawaran la din kasalanan mo, ngaraking sarili da, ringaliwang makisulo kila mesa. Nino kaya itim mangangas mamatawad kasalanan, o nin sinabi ng Jesus kim babae, niligtas na ka ng kasalpantayanan mo, sulong makona kang payapa. Imay pabalita ng kakatang kaligtasan. Babasahin po natin sa Tagalog. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Minsan si Jesus ay nag-anyayang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalitaang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Inalikan nito at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseong nag-aanyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa naiisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Kaya't nagpatuloy si Jesus, may 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ang luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo inalikan, ngunit siya naman, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang din ang nadaramang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Okay. So kung narinig po natin ang ating ebanghelyo, ito'y patungkol sa isang babae at sa isang imbitasyon sa ating Panginoong Hesukristo. In-invite po si Jesus Christ ni Simeon sa isang handaan, no? At merong hindi inaasang senaryo ang nangyari at hindi inaasang bisita ang dumating, which is yung babae na tinutukoy sa ating ebanghelyo. So, ito po ang ating pagninilayan ngayong araw na ito. Ano ba ang nais ipabatid ng Panginoon sa pamamagitan ng ating ebanghelyo? So, kanina po, habang binabasa natin ang ebanghelyo, talagang pumasok lang sa aking puso ay na ang Panginoon tunay nga na napakabusilak ng kanyang puso, no po? At kahit anong klaseng kasalanan ang iyong ginagawa ay dalawang kamay kanyang tatanggapin, no po? At ito marahil ang pinaka konklusyon ng ating ebanghelyo, ang nais iparating sa atin na gaano man tayo kasama ay merong tsansa, because we believe na si Lord siya yung God of second chances, no? So ito po ang ating pag-uusapan, Brother Per. Ako, nakita ko sa ebanghelyo natin ay yung tatlong taong nagmamahal, si Jesus na mahal ang lahat, yung ating pariseo na mahal si Jesus kaya inanyayahan siyang kumain sa kanyang tahanan, no? Actually, hindi ko alam kung kaya magmahal ng pariseo kay Jesus, no? Pero ang tingin ko lang sa ating ebanghelyo ngayon ay nakita ko ang isang taong nagmamahal din kay Jesus dahil nanyayahan siyang kumain sa kanilang tahanan, no? At ang pangatlo ay ang babaeng mahal si Jesus na hindi lamang siya na naglilingkod, no, na lininis ang kanyang mga paa sa pamamagitan ng kanyang luha. Mukhang napakatinding lumuha ng babaeng ito, nahugasan ng paa ni Jesus ng kanyang mga luha, no? At pinunasan sa kanyang buhok at hinalikan, at pagkatapos ay, so hindi dalawa ito, yung pariseo ay inanyayahan siyang kumain at ang babae ay naglingkod. So isang nagbibigay at isang naglilingkod, no? I think ganyan tayo kumisan mga nagbibigay at saka naglilingkod ang uri ng pagmamahal natin. Pero ako mas madalas nagbibigay, hindi naglilingkod. Mas madali kasi yun, pero yun, dalawang klaseng pagmamahal, no? Okay po. Yung para sa akin naman po is yung nakita ko po sa ating ebanghelyo is yung mercy and compassion po ni Kristo. Kung mapapansin po natin yung binasa nating ebanghelyo, doon po sa parable na ikinuwento ni Kristo kay Simon, at doon po sa babaeng dumating upang buhusan at punasan ng kanyang buhok yung paa ni Hesukristo. Makikita po natin doon yung pagpapatawad ni Kristo kahit gaano pa tayo naging makasalanan. Lagi lang siyang nandyan para magpatawad at alalayan tayo. Ayan. So, si Among. Talagang kamangha-mangha ang pagmamahal ng Panginoon sa mga makasalanan. Alam ninyo, yung pinakamaraking kasalanan na pinipili ng Diyos maging apostol, si San Pablo, isang martyrer yan. Ay pinapatay yung mga pinipiit yung mga Kristiyano, pero naging apostol na pinakatanyag na mangangaral sa buong Bagong Tipan. Ilang yung sinulat niya mga epistola, no? At sabi niya sa atin kung paano karumaldumal ang kasalanan, lalong abundante at napakalaki ang kanyang grasya, no? Where sin abounds, grace abounds even more. Kaya dito ay may pag-asa pa tayo lahat. Pero kailangan ay humingi ng tawad sa Panginoon, magbaba ang ating kalooban, sumuko, mag-surrender, at ipakita ang ating pagmamahal. Itong babaeng ito, pinatawad ng Jesus ng marami dahil marami siyang kasalanan, pero tinundubasan niya ng napakailalim na pagmamahal sa Panginoon. Itong pariseong ito ay nag-uusga. Kaya wag po tayong mag-uusga yung mga external appearance. So, baka itong makasalanan na ito, kagaya ni San Agustin, kagaya ni San Pablo, ay mataas pa sa atin sa langit, Do not judge. Opo, kaya ang kompasyon at ang awa ng Panginoon ay unang-una unawa, no? When you want to understand hindi natin alam ang experience na dinaanan ng babaeng ito, no? Huwag natin siyang
i-kondena. Unawa. Una ang awa, unawa. Kaya tandaan niyo yan. Unang awa. Pagka you want to understand somebody, unang awa, hindi kondemnasyon. Unawa. Kaya naunaan niya, ito madilim ang kanyang buhay, walang pag-asa, si Jesus nakita niya na bibigyan siya ng pag-asa. At finally, Panginoon ay kung wala kang grasya, hindi ka bubutasan at hindi ka sisirahin, pupunuin ka. Amen. So the mercy of God fulfills, does not decrease. Ito tawag nating the fullness of life, Ayan. ang kaganapan ng buhay. Ayan po ang ating Panginoon. Ito po marahil yung naging pagkukulang ni Simeon dito sa tagpong ito, no? Bubutas. Nakita agad-agad niya yung pagkukulang. Kasi Tama. kung pong pag-aaralan natin yung pong karakter ni Simon dito, parang hindi naman talaga galing sa puso niya yung pag-invite niya. Kasi mahilig lang siya sa mga celebrity. Kasi alam niya na si Kristo, itong taong ito, lahat ng taong nandoon ay sumasama sa kanya at naniniwala. So, parang naintriga si Simeon. Kung bidain ko nga ito kasi sikat ito para makadikit ako sa kanya. Social. Ganun po kasi yung larangan ngayon. Yung iba, talagang hanap nila yung mga taong may impluwensya. Yun nga lang, talagang sa tagpong ito, kahit si Jesus mismo pinakita niya kay Simon kung ano ba talaga yung kailangang maging ikaw. Hindi yung you are receiving me just because gusto mong dumikit sa akin, pero pinakita ni Jesus kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan, bakit kailangan mong lumapit sa akin. At yun po ay pinakita sa tagpo ng babaeng sabi ko nga, hindi naman nila expect na darating doon yung isang babaeng makasalanan na sinasabi nila, pero yun na lang, nakita ni Simon mismo ang tunay na pag-ibig na binibigay ng ating Panginoong Jesus. Pero napakatapang ng babaeng ito, no? Kasi consider na nung panahon na yon, ang mga babae nakahiwalay, hindi na basta-basta nakakasama. Pero siya, pumasok talaga siya at pumunta doon sa tabi ni Jesus, no? I think ito yung kailangan din sa atin, sa pagbabagong buhay, kailangan maging matapang din tayo, Otherwise, manghihinaan tayo ng loob, no? Sabi nga po kanina ni Aposeto, kung gusto mong patawarin ang iyong mga kasalanan, kailangan mong mag-repent. Kailangan mong maging malakas ang loob. Humingi ka ng tawad at pagsisihan mo yung kasalanan. Kanina po, may nakita akong isang magandang formula galing po sa Laudate, sa Vatican. Sabi niya ganyan, yung reflection pong nakita ko, sabi po dito, yun daw ating kasalanan, i-add mo daw yung pagkamatay ni Kristo para sa atin at i-add mo rin yung repentance o yung pagsisisi natin is equals to forgiveness. Ayun daw yung ano. Ngayon, ang tanong, ano ba yung pinaguhugutan ng babaeng ito? Bakit ganun na lang kalalim ang kanyang pagmamahal kay Jesus? So, bakit ganun na lang ang kanyang pinakita? Wherein, kung titignan mo, parang, wow, ma-overwhelmed ka kung gagawin sa'yo yun sa mga panahon ngayon. Kasi sabi daw, kaya nagawa ng babae ang pinaguhugutan niya dahil yung forgiveness, tunay niyang na-receive. And somehow, na-realize niya na yung forgiveness na na-receive niya is the greatest blessing na kanyang natanggap sa kanyang buong buhay. Kaya yun ay nagbunga ng pagmamahal niya kay Kristo. Kaya nagawa niya yon. Kung tindan mo nga itong Pariseo, sabi niya, no? Pati ating Panginoon, inuusga. Ano ng klaseng propeta ito? Kung alam niyang ito'y maruming babae, bakit pinapaintulot niya na ugasan sa kanyang luha, sa kanyang buhok, ang paa ni Kristo? Kasi yung mga makasalanan, they are dirty, no? Pagka makakuha ka, you become unclean. Yes. Pagka hinipo mo o nagpapahipo ka sa makasalanan, para kang spiritual leprosy yan. You become unclean. Ang Panginoon yung mga unclean ang pinupuntuhan. Sabi niya, ako'y dumating hindi sa mga malinis, kundi sa mga makasalanan. Kundi sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Ang doktor ay dumarating hindi sa mga malusog, kundi sa mga may sakit. Kanina kasi kasama ko si Bishop Pombo, napakaganda yung kanyang pagninilay-nilay. Sabi niya, yung pong pagpapatawad, sabi niya, ay parang baso. Kung halimbawa, yung tubig sa baso ay 1/4 na lang. Yung isang baso, 1/2. Saan ang mas maraming pupuruin? Yung
1/3 lang, ano? Yes. Ganyan din ang awa ang awa, kompasyon ng Panginoon. Yung kung toro wala laman, lalong pupunuin. Lalong pupunuin. Kayo, sabi niya, kayong makasalanan, mayroon kayong pag-asa. Pupunuin kayo ng Panginoon. Pero yun nga, kailangan ay sumuko tayo sa Panginoon, no? Amen. Amen. Yun po yung number 1, di ba po? Kung ninanais mo na ikaw ay malinis, kailangan mong sumuko. Kailangan mong i-empty yung sarili mo nang sa ganon ay malaya ang Panginoon na kumilos sa iyong puso, no? Yeah, kung hindi ka empty, hindi mapupuno. Yes. Ay, kailangan na- parang Masasayang. yung baso lang. Oo. Parang kung titignan mo, kung dadagdagan ko lang po yung kay Bishop, kung baso ka, puno ka na, bubuhusan ka pa, yung ibubuhos sa'yo, matatapon lang. Parang, Oo. so talagang kailangan na i-empty mo yung sarili mo for you to receive the power of the Lord, which is the forgiveness, na na-receive din ng babaeng ito. Talagang, siguro, ang karakter ng babaeng ito noong mga panahon na yun, tinanggap talaga niya na ako, makasalanan ako, na ang dami kong pagkukulang sa Panginoon, kaya eto ako ngayon, i-serve ko siya, talagang ipapakita ko na sincere ang puso ko na gusto kong humingi ng kanyang Saka sa kapatawaran. modernong kontemporanayong panahon, tingnan niyo, napaka-moderno Jesus. Yung women's dignity, women's Yes, rights. Ay, yes, opo. Tinataas niya ang antas ng babae. Opo. Apo. Isa pang episode niyan, yung babaeng binabato na, no? Dahil adultery, publicly, dinala sa kanya. At sabi nila ng mga dumakip sa kanya, Panginoon, ano bang matasabi mo dito? Itong babae ito ay public sinner. At ayon kay Moises, kailan papatin ng bato, babatuhin. Anong ginawa ng Panginoon? Ay sumulat sa lupa. At sabi niya, sino man sa iyong walang kasalanan, unang pupulot ng bato at ipukol, at pukol sa babae ito. Isa't isa umalis. May kasalanan. Wala po ni isa na Wala. bumato. Kasi Ito yung mas importante. Sabi niya, babae, meron pang naghatol sa iyo? Wala po. Ako rin hindi kita inahatulan. Yes, yes. Ayan. That is a beautiful, yun ang awa, unawa, mercy and compassion ni Jesus. Yun yung At expression sa mga niya, no? babae, tinataas ang antas. Alam niyo sa Old Testament, also New Testament, yung mga bata, babae, at saka yung mga mahihina, walang kwenta yan sa sosyedad. Pero si Jesus, yung mahina ang pinapalakas. Ayan. Yung hindi hawalay ay tingnan mo nga, sa lahat ng mga propeta, may kasamang mga babae, no, na nagsusuport sa kanya. Opo. Bawal yan sa mga propeta. Opo. Kasi nung nasa kapitulo 4 ng Juan, yung babaeng Samaritana humihigib ng tubig. Nakikipag-usap si Jesus sa babae, bawal yan, publicly. Kaya madalas Pinapakita niya talaga, ako'y dumating sa mga nangangailangan. Kaya po madalas pinagbibintangan po si Jesus na parang binibreak niya yung law. Oo. Pero ang sagot ni Christ, I came not to abolish the law, but to fulfill it. Yeah, fulfill No? it. Yun yung madalas na hindi nila maintindihan. Anyway, napakasarap po ng ating usapan. Pero dadako muna po tayo at pansamantala muna po kaming magbe-break at babalik po kami sa mga ilang sandali. Makinig muna po tayo sa ating Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanata ang
Nagbabalik po ang ating programa, ang Barkadahan kay Kristo. At napakasarap po ng ating usapan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pagninilay ay babasahin po muna natin ang ating mga text message na galing po sa ating mga listeners. Okay po. From 1613, magandang gabi po. Ang pagtanggap ng pariseyong si Simeon kay Jesus bilang paunahin sa kanyang handaan ay pabalat bunga lamang sa skin deep dahil hindi ginawa ni Simon ang customary sign of welcome, a kiss, washing of feet, and anointing of head. Sa kabilang banda, ang babaeng makasalanan shows more than the signs of welcome. With her tears, she expressed her profound love or gratitude for God. Forgiveness. Simon is also forgiven, but Thai woman show more gratitude, more appreciation for God's gift of forgiveness. Simon may love Jesus but not as much and not as deep as the woman does. Ikaw, ako, tayo, how do we show our gratitude for God's gift of forgiveness? Salamat po. Tamo po yan, alam niyo itong Simon na pariseyong ito, is a bad Pharisee. Hindi niya ginagawa yung mga tradisyon ng pariseyo. Yun ang kinukutsa nila kay Jesus. Sila hindi ginagawa. No, naguhugas ng kamay, naguhugas ng paa, etc., ng mga utensils. Gamit. Okay, meron pa pong isang texter. From Sister Tess Gumabon po ng Lord's Baptism Parish, Pasig, Candaba. Ang kasalanan ay maaring makatulong sa ikakabuti ng mga nagmamahal sa Diyos pag may taimtim na pagsisisi at pagbabagong buhay. Alam niyo sa malalim na kahulugan nito, sabi ni Bishop Pombo sa akin, isang magandang kasalanan, happy fault, yung kasalanan ni Adan at saka si Eva. Kasi kung hindi nagkasala sa ni Eva, hindi natin malalaman kung anong pagsisisi, kung ano ang pagmamahal. Imagine mo nasa parisay tayo, hindi tayo malalagnat, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo mamamatay. Ay walang trilata yan. Walang kontrabida. Parang sa pelikula, hindi kompleto pero dahil ngayon walang kontrabida. Tayo may kasalanan, sabi niya, na kung toro malaking kasalanan mo, lalong malaki yung awa at pagkompasyon ng Diyos. Amen. Yun nga, kailangan ay huwag tayong manatiling nakabaon sa putik ng kasalanan. Tayo ay maglilinis, no? Tatayo tayo. Tatayo tayo. Napakaganda po nun, no? Parang naisip ko lang po dito sa ebanghelyo natin na lumitaw yung dalawang karakter ng servants, no? Sabi nga nung texter kanina, kahit ganun pa naman yung pinakita ni Simon, pinapakita pa rin niya na meron siya kahit konting pagmamahal kay Kristo. Pinapakita niya na servant pa rin siya. Yun nga lang yung dalawang karakter pong nakikita ko dito. Si Simon, siya yung kasi yung ginamit po ng Panginoon kanina, yung term na ginamit niya, you did not. Puro you did not. You did not. Si Simon siya yung klase na did not siya. Did not. Pero si yung babae, did all. Did. Oo. Parang do it siya. Do it lang, no? Yun po marahil ang isang malakas na gustong ipabatid sa atin ng Panginoon sa buhay kasi natin. Marami tayong mga bagay na gusto nating gawin na mabuti pero minsan merong humahadlang sa atin, no? Minsan may parang sense sa atin na ay wag na lang kasi baka ano. Pero itong babae, pinakita niya dito na sabi niya kahit sabihin yung ngayon nga po sa generation ngayon, uso po yung term na pabebe, no? Pabebe daw, laging may mga pabebe ganyan. Pero pinakita dito na kahit pabebe man yung babae, pero pinakita niya yung talagang nararamdaman niya yung pagmamahal kay Kristo, no? Kaya nagawa niya yung ganung bagay, which is talaga naman sa at the end of the day na receive niya yung blessing na galing sa Panginoon, which is the forgiveness. Ito yung nakita ko pagkakaiba kanina, yung pariseo dahil hindi buo yung kanyang kalooban sa pag-welcome kay Kristo, ay ang role niya ay yung pagbibigay lang, yung pagpapakain lang, ganun lang, pero ginajudge pa niya yung kanyang mga kasama, pati yung babae, parang sounds familiar nga yung tipong kung alam lang nito kung anong klaseng tao ito, tayo ganyan din tayo kung minsan, pero itong babae ay talagang bukal sa loob niya yung kanyang paglilingkod kay Jesus,
At I think sa ating pakikipagkapwa-tao, ganun din yung paglilingkod sa iba, dito na ipapakita yung pagmamahal hindi lang sa pagbibigay. Opo. At least dun sa latter part po ng ating gospel, napakita ni Jesus, so napaliwanagan si Simon kung kung ano ba talaga dapat, no, sa pamamagitan ng isang talimhaga na express ni Jesus, which is yung ang dalawang may utang. Yung isa, ang utang niya is 500 denari. Yung isa 50, pero parehas silang pinatawad. Ngayon, na-challenge siya kay Jesus na sinabi niya, sino ba sa dalawa ang mas magmamahal kung sakaling yung pinatawad is mas malaki at mas maliit. So, napakita ni Jesus na talagang yung ginawa ng babae is naaampat lang doon sa talagang na-receive niyang pagpapatawad. Kasi karakip ng pagpapatawad ay tunay na sincero, tapat at malalim na pagmamahal ng babae. Pagka tayo puno ng pagmamahal, ang Diyos ay tinatakpan niya yung ating mga kasalanan. Ano? Sabi nila niya kay San Juan, love covers a multitude of sins. Amen. San Juan ba yan o San Pedro? St. Peter, nakalimutan ko na yan. Pangalawa, na yung Pariseos by nature, self-righteous. Yes, Amen. yes. Wala silang kasalanan. Sila tumutupad sa batas. Ito na babaeng ito, she admits her, yung kanyang kasalanan. Tinatanggap. Hindi siya mapagkunwari. Hindi siya nagbabalat kayo. Yung mga Pariseo, balat kayo yan. Sabi nga ng unang caller natin, pakitang tao lang. Pabalat si Bues. Yun marahil that is the powerful declaration of faith, yung meron kang lakas ng loob na i-admit mo sa sarili mo na ikaw ay nagkasala at ikaw ay babangon buhat dun sa pagtanggap mo, no? Yun ang unang requirement yata, yung pagtanggap mo na may nagkasala ka bago pa yung iba pang steps dun. Unang-una yan. Oo, meron pa po tayong isang texter. Opo. From 8625, may pabengi po kabarkada kang Kristo Jesus. Kasanting na po aral ng Ebanghelyo, in Diyos siyang malunusan, full of mercy. Dati ko pong magpasang Bible verses, tinok ng kumo po, ulimburi kula pa mo pong larina ni sarili ko. Paramdaman ko po kulang po in lugod at kulang po ilugod at sana pasakananak pa po ni nga pong Ginoo. Amen. Don't worry po. Apo, atintangang pag-asa ko po pa'y siralob. Kaya po itong ating pinagninilayan ngayon naman ay pinapakita rin natin, Panginoon, yung love ay fullness ng ating pananampalataya. Sabi nga na Benedict XVI, no? To live a life of faith must be translated into loving. Amen. In other words, mayroong dapat na pagmamahal ang pananampalataya. Faith without good works is dead. Yes. James chapter 2. Kaya napatawaran. Anong gagawin mo? Aba, gagawa ka ng katumbas na response. Sagot niyan. You have to do actions of love, justice, forgiveness, love for the poor. Otherwise, hindi ka pinatawad dahil yung pinatawad na yan ay para bang karapat dapat kang patawarin. Hindi, kailangan dahil alam mo napakabigat yung ginawa mo, kailangan ay gagawa ka ng reparasyon. Magbubunga ang kapatawaran ng pananampalataya at ang bunga ng pananampalataya ay pagmamahal sa iba. Pagmamahal. Parang yung pinakita ng babae talagang yung pananampalataya meron na siya at nag-akma pa dun sa gawa na kanyang ginawa, no? Naging kumpleto yung kanyang pananampalataya dahil ang pananampalataya niya ay hinaluhan niya ng gawa. So yun marahil lang sinasabi doon po sa last texter natin. Huwag po kayong mag-alala. Ang tao po, marami po tayong mga pagkukulang, marami po tayong mga pagkakasala. Sabi nga po ni Pope Francis, our church is composed of sinners. Sabi niya ganyan. But we must strive for holiness. Sabi niya ganyan. Ito yung sinabi ni Fulton Sheen. Nagbibigay ng retreat sa mga maximum security, yung mga prisoners sa New York. Sabi niya,
He said, the difference between you and me is that I was not caught. Kayo, nahuli. Pare-pareho Ako, lang. gumawa ng krimen, hindi ko nahuli. Ganyan din po, hindi tayo nakot. Kaya talagang kakambal na ng buhay ng tao yung magkasala siya. Ay, hindi na rin... We are weak, mahina, marupok Mahina, tayo. opo. Opo. Yung huli na yung texter mong para sinabi yata niya, tumigil siya sa pagbabasa Bible. ng Bible, no? Ay, sana- napakaganda rin yun, no? Opo. Na instead of externally, Opo. binabasa ng Diyos, ina-apply yung salitang yan sa kanyang sarili, Amen. interiorly. Yes, yes. Oo. Kasi, kumisa ako nagjo-joke. Maski na ay memorya mo ang Biblia, gawin mo ng unan ang Biblia. Kung hindi mo isa sa buhay, walang kwenta. Amen. Totoo nga po yun. No? Parang yung lagi nila sinasabi, kailangan you walk the talk. No? Yes, Kung ano sinasabi mo, yun ang Ginagawa i-apply mo sa buhay. Minsan, mahirap meron nga, no? Mas madalas yung napakagandang tingnan yung isang tao kahit na alam mo na sa sarili niya na ina-express niya yung salita ng Panginoon. Siyempre, ma-attract ka sa kanya. Ang galing ng taong to. Pero at the end of the day, makikita mo sa kanyang pamumuhay, parang conflict, hindi compatible dun sa sinasabi niya. And suddenly, mapupol ka dun sa parang mapuprostrate ka na lang sa kanya, madidisappoint ka. Pero may mga tao na pag sinabi nila, nakikita mo sa gawa nila, wherein yun ang sinasabi ng Panginoon. We must walk the talk, no? Ito po yung malalim na ugnayan ng ating ebanghelyo sa araw na ito na sabi nga, magkasala man tayo, marami man tayong mga pagkukulang, pero nariyan ang Diyos, siya yung magtatayo sa atin, siya yung magbabangon sa atin. Katulad ng babae sa ating tagpo, talagang pinakita ni Jesus, hindi lang pinakita ng babae na mahal niya si Jesus, pero pinakita ni Jesus na talagang mahal niya yung babae dahil tinanggap niya ito, no? Sabi nga, yung mga babae dati, pag nilaylay ang yung buhok nila nung mga panahon ni Jesus, parang kahihiyan yon sa harapan ng maraming tao. Pero anong ginawa ng babae ito? Pinunasan niya ng kanyang luha ang paa ni Jesus, tapos pinunasan pa ng kanyang buhok. And hindi lang yon, merong isang mamahaling pabango pa siyang binuhos. And kanina po, Among, nag-research po ako sa internet kung magkano po yung cost ng pabangong yon. Ngayon po, nasa $1,200 po. Wow, mahal. Yung klase ng pabamong yon. Kasi na-research ko rin po, bakit ba binubuhusan nila ng pabango yung mga bisita sa Far East? So, kaya pala binubuhusan dahil mainit doon, yung pabangong yun yung magpapalamig, parang eucalyptus yung type nun. Tapos malalamigan yung bubuhusan ng pabango. Siguro nito ay corollary idea pumasok sa akin. Alam mo, itong babaeng ito ay napakaganda. Maganda. Ngayon, hindi na ang mukha. Napakaganda yung kanyang pagsisisi. Amen. Napakaganda yung pagmamahal na sa Diyos. So, ang ganda ng babaeng ito, hindi na physical. Di ba? Attracted sa mga lalaki. No? Ang beauty niya ngayon, the beauty of the soul. Amen. Dapat yun na nating beauty na Yun yung punta tayo sa beauty shop, binibigay sana yung magandang ugali, no? Amen. Punta ka sa cosmetics, bibigay ka na magandang kaalulwa. Oo. Parang yun po yung kaganapan nung sinabi ni Jesus ng Panginoon sa Genesis, no? Yung God created us in His own likeness. No? Parang pinakita ng babae na hindi sa external na parte ng buhay ko, pero doon sa puso ko alam ko na ang Diyos ang nabubuhay sa akin. Parang yung si San Pablo po, 'di ba po, nung na-convert siya, yung the road to Damascus, sinabi niya sa sarili niya, it is no longer me who lives. Yes. Sabi niya, it is the Lord Jesus Christ who is in me. Sabi niya ganyan. Kaya ito po yung napakasarap na sa ating pakiramdam na tanggapin natin na ang Diyos, kahit marami tayong kapalpakan sa buhay, talagang kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ini-imagine ko nga yung babaya mo na siguro troubled ito, no? Yung may mga ginagawa siya na ayaw niyang gawin dahil sa kalooban niya ay iba yung nasa kalooban niya, no? Kaya naman yung assurance ni Jesus, yung pinakahuling salita ni Jesus, go in peace, napakahalaga doon sa babae yun, no? Napakahalaga siguro. Sabi niya, your faith has saved you. Save you. Oo. Kaya, anong gusto sabihin ng salvation? Anong gusto sabihin ng kaligtasan, no?
Ang gusto sabihin ng kaligtasan ay ginagawa ka ng malaya. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Kaya the fullness of life is salvation. Okay, meron pa po tayong isang texter. pahabol na text po from 8313, may pabengi po, masanting niya po ing ebanghelyo ngeni, naman ganaganang makasalanan. Rengaliwa makasalanan la, pero ede kakalingwan nga pong Ginoo. Yako po lalo kung may ganahan sisimba, ulit na rin problema kung ngayon dadalanan. Dadalan ko namo po kimpangadi. Salamat po. Amen. Talagang Ako po pa'y siralob, dakala pong mga dike kayo rin kening barkatahan. Mga dira ko po, barkatahan kay Kristo. ayan, ay aga nakakaya po itang kaluguran ko kening texter tamo kasi ating ko pong kaluguran na hanggang ngayon po agkat ke. Sabi ko, tara, sumama ka sa amin sa simbahan. Sabi ko po sa kaibigan ko. Lagi po niya sinasabing, hindi ako nararapat doon. Baka masunog ako kasi makasalanan ako. Pero eto na pong... simbahan para sa makasalanan, kamo. Ayun nga po eto, sana po nakikinig siya ngayon at ma-realize niya sa sarili niya, o nga, tama nga pala na kailangan ko ng doktor dahil may sakit ako. Kailangan ko ng Diyos dahil mahina at makasalanan ako. So, yun po yung bigyan natin ng importansya sa ating pamumuhay, lalo na po sa ating pananampalataya. Kasi meron pong iba sa atin, pagka nagkamali sila, yung mga faithful, talagang dumadaan sila ng spiritual dryness, nawawalan na sila ng pag-asang magsilbi. Pero at the end of the day, ang Panginoon nandyan pa rin siya at yayakapin niya ang bawat Alam isa. niya sa mga global concerns ngayon ng Papa na siguro isang paraan ng mga bansa ng Europa, ipakilala nila yung kanilang pagmamahal sa mga mahihirap, yung mga migrants, bilyon-bilyon na galing sa Syria. Oo, parang boat people, no? Kawawa po kawawa sila. Sabi niya sa mga presidente ng mga bansa, tanggapin naman ninyo sila. Yun nga, may risk dyan. Halimbawa, yung terrorist. Yes. Ay, malaking risk yan. Pero yung Papa talaga is on the side of the poor. No? Yung kawawa. Yung nangangailangan ng restoration of dignity. Sila ay migrants, mga kababayan nila, saan lang galing, hindi sila ginagalang, no? Opo. Kaya nga po itong ebanghelyo natin ngayong araw na ito, hindi lang po para sa ating mga nandito sa barkadahan, no? Kundi para ito'y isang matibay na mensahe para sa buong mundo na talagang kailangan mong tanggapin, lalo na yung mga kapatid mong nanghihina, nawawalan at yun, katulad po nung na-share po ni Apong Seto na yung mga refugees, yan yung mga taong nangangailangan. Paano mo bibigyan? 'Di ba? Sila yung nangangailangan. Paano bibigyan mo ba yung mga meron na? Hindi. Bibigyan mo yung mga nangangailangan. Nag-a-appeal din ng Papa na yung mga minorities, yung mga Kristiyano, lahat-lahat ng mga naniniwala sa Kristo ay igalang din kasi pinapersecute sa party ng Ehipto. Oo. Pagdasal natin yung mga kababayan na yan na dapat igalang ang freedom of worship, no? Amen. Oo. Ito mo yung isang concern naman ng ibang mga bansa, kaya ayaw nilang tanggapin yung mga Syrians, yung baka daw may mga kasama silang mga terrorist. Tuturin yan. Isang reality na kailangan natin pero pag-isipan. screen na lang na mabuti. Pero yung pong sinasabi ni Christ, pag nagmahal ka, dapat merong katambal na sakripisyo. Yung hindi ka doon sa comfort zone mo, no? Pag nagmahal ka, kailangan talagang ibubuhos mo lahat. Katulad nung babae, 'di ba po? Talagang hindi na niya inintindi kung ano sasabihin ng ibang tao sa kanya, basta in-express niya yung pagmamahal. So, ayun po. Walang araw pagmamahal na walang sakripisyo. Ayan, tama po yan. Kahit manligaw ka lang po, ngayon sa panahon ngayon, magsasakripisyo ka, bibili ka ng bulaklak, bibili ka ng... So, ang pagmamahal talaga may katambal na sakripisyo. Okay, so, ayan na po, tumatakbo na po yung ating oras. Although, ang sarap, napakasarap po ng ating pagninilay at pag-uusap ngayong araw na ito. Siguro po, bago tayo magtapos, kuhanan po natin ng mensahe ang ating kabarkadahan muna. Brother Per. Ako po ay siguro mag-i-invite na lang ako sa University of the Assumption, yung pong gustong mag-enroll sa senior high school. Tumatanggap na po kami ng mga aplikante at meron tayong binibigay na scholarship sa mga galing sa public school. Okay.
announcement lang din po yun sa akin. Sa darating po na Sabado, gaganapin po namin sa ating Vicariate, sa Mere Health of Christians, yung ating catechetical month sa Kamba Arayat po. Sa ganap po na alas 8 po ng umaga, yung ating banal na misa po sa Kamba Arayat po. Binabati ko po yung lahat ng aking mga kapatid sa Presidio. Ako po ay magmimisa dyan sa linggo, alas 6:30 ng umaga. Kaya si Father Mon hindi ata pwede. So itong Arsobispong Salim Pusa. Ako po pupunta dyan, huwag kayong Salim Pusa. huwag kayong darating po ako. Ayan. So ako rin po, meron din po akong invitasyon. Pero bago po ako mag-invite, babatiin ko muna lahat po ng charismatic people dito sa ating Archdiocese, lalo na yung mga nakikinig po ngayon. So kamusta po kayo? Hello po. Yun po, isa rin pong invitation sa ating Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Sa Sabado po, magkakaroon kami ng Leaders Re-Echo sa Binyan, Laguna. Ito po ay sa sakop na ng Luzon chapter ng Charismatic. So, inaanyayahan ko po lahat ng mga karismatiko na interesado po dito sa seminar sa Sabado po from 8 a.m. to 5 p.m. po. And yun din po, yung mga naghahanap po ng mga communities, meron po tayong makipag-usap lang po tayo sa ating mga parishes. Meron po mga communities dyan na pwede po nating attendan. So, ayun po, napakasarap po ng ating usapan, pero sa mga sandali pong ito, tumatakbo na po ang ating oras at bago po kami mamaalam, mananalangin muna po tayo sa mga sandaling ito. At bibigay po sa atin ng ating mahal na Arsobispo Emerito ang blessing. Mapagmahal na Ama, salamat po sa inyong awa at kompasyon sa aming mga kasalanan. Kami po lahat ay hindi karapat-dapat na matawagan mong mga anak kami ng Ama sa langit dahil sa aming mga pagkukulang. Basbasan mo po ng lahat ng inyong mga anak na dumadaan ng iba't ibang uring pagsusubok, mabibigat na karamdaman at mga maraming hamon sa buhay. Huwag sana silang mawalan ng pag-asa at sila ay manatiling malalim at kompleto ang kanilang pananalig sa iyo. Kagaya na itong babaeng sa Kapitulo 7 ng Lucas na pinatawad ng Panginoon dahil malaki at malalim ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Panginoon, paspasan mo po ang lahat ng aming mga nakikinig sa itong radyong ito at paspasan mo rin yung may-ari ng radyong ito ng Bright FM, si Sister Odette. Ito ay pinginihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating talakayan, lumayo kayong mapayapa. Salamat Muli po, sa maraming Diyos. salamat po at bukas po ulit magsama-sama po tayo sa ating programa, ang Barkadahan kay Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat and God bless us all. Salamat kay Brother Nay po. Nay, magaling na angkor. Thank you. Ang sinumang sa akin mananahan